Bibili ka ng sasakyan. Excited ka, syempre. Bagong kotse, bagong amoy, bagong monthly. Pero teka lang, may mga bagay na kadalasang hindi agad sinasabi ng car agent bago ka pumirma. Hindi dahil masama sila, trabaho lang talaga nila magbenta. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong malaman bago ka bumili ng kotse para hindi ka magsisi after. Isa sa pinaka-common na linya, Sir, kayang-kaya niyo po ang monthly niyan. pero ang hindi agad sinasabi ay hindi lang monthly amortization ang babayaran mo. May insurance ka pa, maintenance, PMS, gas, toll, parking, rehistro, at syempre mga biglaang gastos tulad ng flat tire o battery replacement. Halimbawa, may kotse kang 18,000 pesos ang monthly. Sa isip mo, okay lang. Pero kapag dinagdagan mo ng gas, insurance, at maintenance, pwede kang umabot ng mahigit 25,000 pesos kada buwan. Kaya bago bumili, wag lang tanungin kung kaya mo ang monthly. Tanungin mo rin kung kaya mo ang total cost ng pagmamay-ari. Minsan maririnig mo, zero down payment o kaya low monthly. Ang tanong, magkano naman ang total na babayaran mo sa dulo? May ibang promo na mababa ang down payment pero sobrang taas ng monthly at mas malaki ang interest. So oo, mababa ang initial cash out mo, pero baka mas mahal pala overall. Minsan din, yung free insurance or free tint, parang malaking bagay. Pero ang totoo, baka binawi lang din yun sa presyo o sa financing. Kaya wag agad padala sa salitang promo. Humingi lagi ng computation at ikumpara ang total amount paid. Pagkalabas mo pa lang ng kasa, bagsak na agad ang resale value ng kotse mo. May ibang sasakyan na pwedeng bumaba ng 10 to 20% ang value sa unang taon pa lang. Ibig sabihin, kung bumili ka ng brand new ngayon at gusto mo agad ibenta after 1 or 2 years, malaki ang lugi mo. Kaya kung ang goal mo ay practical lang talaga, minsan mas okay pang tingnan ang slightly used na kotse kaysa brand new. Minsan nadadala tayo sa itsura, sa brand o sa ganda ng interior. Pero ang tanong, bagay ba talaga siya sa araw-araw mong buhay? Kung lagi kang city driving at solo ka lang, baka hindi mo kailangan ng malaking SUV. Kung maliit ang parking mo, baka mahirapan ka sa malapad na sasakyan. Kung mahaba ang biyahe mo araw-araw, baka mas importante ang fuel efficiency kaysa porma. Bago bumili, isipin mo muna kung paano mo talaga gagamitin ang kotse. Hindi lang kung anong gusto mo, kundi kung anong swak sa lifestyle mo. Kapag nag-loan ka ng 5 years tapos biglang nawalan ka ng trabaho o nagbago ang financial situation mo, hindi basta-basta mawawala yung monthly payments. At kapag hindi ka nakabayad, pwede kang mahatakan ng bangko. Masakit yun, hindi lang financially, pati emotionally. Kaya bago pumirma, siguraduhin mo na kahit mawalan ka ng extra income, kaya mo pa rin ang monthly. Mas okay ng conservative kaysa ma-stress ka every due date. Hindi masamang bumili ng kotse. Sa totoo lang, malaking tulong talaga siya sa trabaho, pamilya at convenience. Pero mas okay kung bibili ka ng informed at handa dahil ang totoong flex ay hindi yung may bagong kotse ka. Ang totoong flex ay yung kaya mong bayaran yung loan mo na walang palya.